Hello viewers, Lisa Liz here again for another vlog. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video, pag-usapan natin ay ang tungkol sa varicocele. And if meron kang varicocele, then watch this video because I'm going to share kung ano yung dapat nyo gawin at ano yung mga step by step na dapat nyong malaman. So, take note lang po, hindi ako doktor. I'm sharing this information with experience kasi yung asawa ko is merong varicocele and sa awa ng Diyos katatapos na lang po ng operation. So ano-ano ba yung mga ginawa natin? Watch this video. So ang pinaka-una yung gawin is magpa-check up sa doctor. Of course, paano ba natin malalaman kung meron tayong varicocele, no? So malalaman natin yan pag yung sperm na lumalabas sa lalaki is nagbilog-bilog or ano ba yung parang bilog-bilog. So ganito kasi yung nangyari sa asawa ko. Tapos, yun lang yung isasabihin ko at isishare ko sa inyo. So, yung sperm na lumalabas is sticky siya na parang may bilog-bilog. So, yun din yung isang factor na nagpa-check up kami. So, ano bang dapat nyong gawin is magpa-check up kayo sa doctor. At kung meron naman kayong pera, dumiretso na lang kayo doon sa doctor na specialist ng varicocele or yung urologist. Yes, urologist na doctor na parang siya yung specialist sa varicocele. So, dumiretso na lang kayo doon and requestan kayo ng ultrasound. So, after ultrasound, dyan natin malalaman if yung varicocele, pero I'm sure pag nanood kayo ditong video na ito, alam nyo na may varicocele kayo kasi pinanood nyo itong video na to. So, yun. Doon pa kasi malalaman kung ano kalala yung varicocele nyo, kung kailangan nyo talaga ng operation after ultrasound. Yes, after natin mag-ultrasound, doon talaga makikita ng doctor. And then, merong mga doctor na pag hindi mo pa mag-undergo ng operation kasi yung varicocele is hindi naman siya talaga urgent na kailangan mo ng operation agad-agad. Kung kailan ka lang ready na mag-opera, saka na lang. At saka merong ibang doktor, kagaya ng doktor namin na nagbibigay ng vitamins is yung vitamins nakakatulong para buhayin yung sperm ng lalaki. So yung vitamins na nireseta ng doktor sa asawa ko is Rugin E. Yes, Rugin A na hindi namin makikita, out of stock lagi sa pharmacy. So doon sa amin, hindi talaga kami nakakabili. Lahat ng mga pharmacy binisita na namin, wala talaga silang stock sa Rugin A. So alam niyo ba kung saan kami nakabili? Sa Shopee. Sa Watson sa Shopee, dyan kami nag-order ng Rugin A. Medyo may kamahalan din siya, kaya parang price niya is 30 pieces, nasa 900 plus. Oo, medyo may kamahalan din siya. Tapos yun yung binigay sa doctor. Yun yung binigay ng doctor sa asawa ko, maintenance for 3 months. So yun yung ininom niya and yun nga, makatulong yun para mabuhayan yung sperm, mabuhay yung mga sperm mo. Kasi yung sperm mo kasi pag may varicocele ka is parang hindi lahat buhay, maraming patay. Kasi nga yung varicocele is yung mga ugat-ugat mo sa scrotum is lumalaki siya, parang nga siyang varicose sa paa. So yun yung nangyayari. And kung may varicocele kayo, i-search na din yung Rugin E kasi makikita nyo naman dyan kung para saan yan at kung anong effect. And if may varicocele ka talaga, it's really best for you. Tapos yung varicocele, meron kasing iba na may varicocele is nagkaanak rin, meron mga anak, meron ding ibang wala. So nakadepende talaga, hindi mo masasabi na may varicocele ka, hindi ka magkakaanak or wala ka ng pag-asang magkaanak. Kasi marami din, sabi ng doctor, marami ding mga cases na may varicocele na maraming anak. Pero sa aming cases, wala pa kaming anak. And hindi ko pa alam kung magkakaanak pa kami. Well, bata pa naman kami, hindi pa naman kami matatanda, pwede pa naman. So marami pang chance. And then at saka ang isa ko ding advice po sa inyo is magpatingin din po kayo sa OB, yung magpa-sperm count po kayo. Pumunta kayong OB para matingnan yung ilang sperm ba yung nasa sa inyo, kung buhay ba yan or patay ba yan, para ma-read ng OB or yung mabigyan ka ng kaalaman kung pwede ka bang magkaanak or wala na talagang pag-asa. Kasi yung mga OB lang yan nakakaalam. So mag-undergo ka ng sperm count. Yun yung ginawa sa amin. So sa amin naman kasi, bago kami nagmuntang OB para hindi pa balik-balik,
nagpa-sperm count muna kami, and then after, pumunta kaming OB para isang puntahan lang pinabasa ng OB, and then meron na kami mga result na dinala. So, yun sabi ng OB sa amin na okay naman, maybe after operation, mas maging better pa yung result, or mas maging better pa yung maging stronger pa yung sperm. And lastly, ang advice ko is, kung pwede, magpa-opera na talaga kasi wala talagang gamot yung varicocele. So, operation lang talaga kailangan kasi matanggal yung veins or yung ugat na nagbubuhol-buhol dyan para hindi mamatay yung sperm bago siya makarating sa fallopian tube. Yung nga ganon. So, kailangan talagang, wala talagang ibang solusyon dyan kung hindi operation talaga. And yung operation pala, viewers, hindi naman siya delikado. Nung una talaga, akala ko delikado kasi nga ang mga ugat is ang liit-liit niyan, tapos puputulin, ganyan, sabi. And then yung asawa ko, nung nagpa-opera ng asawa ko, okay naman, maliit lang yung tahi sa kanya kasi dalawa kasi sabay kasi yung operation, okay lang talaga, maliit na tahi lang, tapos sa public hospital lang naman siya nagpa-opera. So yun lang po, sana makatulong sa inyo if meron kayong karamdaman. Hindi naman pala siya severe na dapat talaga i-worry, kaso lang kailangan talaga siya ng operation kasi walang ibang way kung paano siya matanggal or mawala, 'di ba? Operation lang talaga. And then, in a long run, kahit na hindi ka pa magpa-operation, hindi ka pa magpa-opera ngayon, in the long run, like in coming years, darating talaga yung point na kailangan mo talaga ng operation. Kaya, advice ko lang, as much as healthy pa kayo, and wala naman kayong ibang karamdaman, mas okay na lang na magpa-opera early. Kasi, yung asawa ko kasi late, noong 2019, parang hindi namin siya sige, okay na, wag mo nang operahan na as much as okay ka. Pero ngayon kasi marami na siyang karamdaman, na marami na siyang dinaramdam, kaya naisipan na namin nagpa-opera. So sabi ko nga, dapat pala nung mga time na healthy pa, dapat pa pala nagpa-opera na, kasi nga kung kailan pa, kasi yung varicocele niya parang may mga time na parang uncontrolled, ano ba yung tawag doon, parang uneasy siya, hindi siya komportable. So, yun talaga yung nakadecide na din na kailangan talagang operahan. Yun lang, thank you. I hope meron kayong natutunan.